gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. So ayong what's up mga kababayan, at nagbabalik tayo for another video. Kasi po muna sir, opo. Secretary Gilbert, who heads NDRMC, went there yesterday. He was planned. We had scheduled for him to come here, but instead he had to go to Cebu. We are still assessing the damage there, but the earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. We are here now because Masbate was completely hit. Suffered a solid hit from Opong. They were only recovering. They were still recovering from Emong. Tinamaan na nito. So severe damage talaga ang nangyari. Ang problema, some of the services have been interrupted. Although the hospital continues to function, yung kuryente baka matagalan pa ng konti. But because we have to be very sure that it's safe bago nating i-on ang kuryente. Yung mga sa DSWD na mga assistance, cash assistance at saka food packs, kumpleto naman tayo. Nakapag-respond sila within less than 24 hours, nandito na sila. Because we already knew that kailangan magpa-reposition ng mga food packs, etc. So that's all right. We have food packs, we have hygiene packs, the DOH is continuing to go through the evacuation centers to make sure that everybody's okay. At gagamutin yung mga iba. They have come, nagdala na rin sila ng gamot para doon sa mga nangangailangan ng gamot. I think that we have attended to most of the problems. Yung pinakamalaking problema na hindi pa natin bigyan ng atensyon, yung kakulangan ng cash. Dahil hindi makapag-withdraw yung tao. Dahil sarado yung mga bangko, walang kuryente, walang internet. So, that's the problem that we have to solve now. Paano makapag-provide ng para makapag-withdraw, hindi naman ito cash assistance para makapag-withdraw yung tao ng sarili nilang pera sa bangko. And that's what we have to do. Mukhang ang solusyon ay talagang magdadala tayo rito ng napakaraming cash. So, yun ang isusunod namin. Yun ang pinakakulang na hindi pa namin nagagawa at all. Hindi namin alam. Sa ibang lugar hindi naging problema yan Although it's ngayon problema ngayon dito sa Masbate. They're going all the way to Legazpi to withdraw money. Kung saan pumupunta, they go to anywhere that makautang. Yun lang, walang nagpapautang ngayon, siyempre dahil ganito. So it's a problem. It's a problem that we are going to have to solve in very quickly. We have I have a report from Secretary Ralph Recto that there are 2 land bank branches that are open, pero malalayo. One in the Masbate City, and the other one is in Kakainan, which is 2 hours? 2 hours away from here. So very inconvenient para sa tao, but we'll try to improve that situation as soon as we can. The overwhelming ang damage dito, talagang ang sabi sa akin, kahit yung mga matatanda dito sa Masbate, wala silang naaalala na bagyo na ganito kalakas na dumaan dito sa Masbate. Kaya we have to do a lot of work para ma-recover lahat, makabawi ang tao.
Sa Department of Agriculture, we are already going to provide cash assistance. Malaki rin ang damage dahil aani tayo October eh. Lahat naman ng sa karamihan ng Pilipinas, the harvest season is just beginning. Kaya marami talagang nasira. We will have to provide again cash assistance to the farmers. Una. Pangalawa, we will have to process the crop insurance. Now, meron naman silang crop insurance pero kung minsan matagal yung proseso. Kaya habang inaantay yun, ay pwede tayong kumuha sa cash assistance. Nag-release ako ng 100 million na LGSF, Local Government Support Fund, para magamit dahil nahihirapan na ang provincial government para na makakapagbayad sa lahat ng kailangan gawin. They have had to already realign many of their initiatives. So, sa Department of Agriculture, we will do what we always do, na magdadala kami ng kapalit, but with seedlings, so that maybe while waiting for the next planting season ng palay, meron tayong matanim na konting gulay, may matanim ng kung ano, so that meron naman silang pinagkikitaan kahit papaano. So that those are the main areas of concern dito sa briefing na binigay sa atin ng province. And so that is what we are going to be attending. May just briefly shift on another topic. I'm sorry? May just briefly shift on another topic. Your public ratings went, trust rating went up. Where do you attribute that pagtaas? You know what? I have no idea. I don't look so much at the. It's of course it's nice to note. I didn't know about that, but now that you tell me, of course I'm glad that it's that way. I guess we just have to keep working. Wala naman whatever is happening. Kahit na anong nangyayari, kahit may bagyo, kahit na may skandalo, kahit may gulo, ang taong bayan ay umaasa sa pamahalaan na tuloy ang serbisyo, tuloy ang trabaho ng pamahalaan, tuloy at every level, at the national level, at the local level, na tuloy-tuloy lang. Kami, mga public servant, kami ng mga hinalal ng taong bayan, ay dapat nakikita na hindi naglalaro na kung ano-ano ginagawa, namumulitika, whatever, basta nagtatrabaho lang para makapagserbisyo sa tao. I hope that's what it's coming from, and I think so. All right, maraming salamat. Thank you. Doon na po kayo makapag-exit. Magandang umaga po. Good morning po sa inyo lahat. Kami po, kung makita po ninyo, Mayor, kung makita po ninyo, ang pagpunta po namin dito ay kasama po natin ang iba't ibang kalihim ng mga iba't ibang departamento na nandito upang magdala ng tulong dahil napakabigat ang pagkatama ng opong dito, lalo-lalo na dito sa Masbate. Marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata nung kagabi. Kaya't nandito kami lahat upang lahat ng pangangailangan ng mga na-displace, yung nawalan ng bahay, wala ng tirahan, ay mabigyan ng tulong. Unang-una, siyempre, ito yung nakikita po ninyo, meron po tayo galing sa DSWD. Nandito po si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. At nauna na siya. Anong kahapon pa yata. Day 1, nandito na siya. At nakapagpadala kaagad nitong ating food pack. Meron tayong family food box. Ito, yung nakikita ninyo, pamimigay natin sa lahat ng mga nangangailangan. At tuloy-tuloy po yan. Hindi lamang ito yung nakikita ninyo sa harap ninyo. Marami po tayo nakareserba dahil kawawa naman ang ating mga kababayan kapag hindi natin natulungan, lalong-lalo na sa oras na ganito. Andiyan po mga food pack, ang PCSO nagpadala rin ng kanilang sariling food pack. Meron din tayong tinatawag na hygiene kit upang meron kayong magamit para
to keep yourself, para maging healthy naman kayo at maaalagaan nyo, lalo na yung mga bata. Kasi pag nakikita ko itong mga evacuation center na ganito, ay nakikita natin ang nagsisiksikan ng tao at mabilis kumalat ang sakit kung sakali meron man. Kaya andyan din ang ating mga medical team ng Department of Health para tumingin at tiyakin na kayong lahat ay naaalagaan. Ngayon, tinignan po natin ang report sa atin naman ng ating kalihim ng DepEd, Secretary Sani Angara. Nakita naman natin na napakalaki ng sira na nandito sa mga eskwelahan at yan po ay maayos naman po natin yan within 1 month, 30 days. Dahil ilan ang classroom na nasira? O 806 na classroom ang nasira. Kaya baka matatagalan ng konti, 1 buwan bago makabalik. Ang pinakamalaking problema sa kasalukuyan ay yung kuryente. Dahil yun ang pinakakomplikado. Dahil hindi lang ganun kasimple na ipagkakabit-kabit mo ulit yung mga alambre. Kailangan tiyakin na hindi magkaproblema. Pag inon yung kuryente, baka lumiyab, baka masira, baka mag-short. Kaya kailangan maingat na maingat, kaya baka matagalan ng konti. Ngunit, nakapagpadala na tayo ng generator sa inyong ospital dahil kulang. May generator ng ospital pero kulang. Kaya dinamihan natin ang generator para mas maraming pasyente ang kayang tanggapin ng inyong ospital. Ngayon, dito sa relief naman, yung DOLE, meron silang programa, yung TUPAD, meron binigay, at yung ibang programa, yung GIP, yung, what's the other one? Nakapag-release na sila yung TUPAD para sa mga cash for work, para sa mga livelihood project, para naman makabawi ng 28 million na ang binitawan ng DOLE para sa ating mga naghahanap ulit na makabawi pagkatapos nga ng bagyo. Nag-instruction din ako dahil sa request ng governor ko nag-request, nag-instruct na ako sa DBM bago ako umalis ng Maynila na mag-download ng 100 million na LGSF para meron kayong immediate na magamit para sa pag-rehabilitation. Kaya po, patuloy po, huwag kayo mag-alala. Patuloy po ang suporta ng pamahalaan hanggat nangangailangan kayo. Kahit na matagalan tayo ng konti dahil hindi pa nyo naaayos ang inyong mga tahanan, nakasupport na kami. Kahit umalis kayo sa evacuation center, pero hindi kayo makauwi sa sarili ninyong mga tahanan, ay tuluyan pa rin magsusupply kami nitong family food pack. Ngunit, kung titingnan din nyo doon sa labas, meron na po tayong water purification, yung mga truck na nandyan, yung Love for All na purification, yun naman ay galing sa First Lady. At naiwan dito at nandyan ginagamit natin. Yung DSWD, para naman, mahirap naman yung kinakain ninyo, puro dilata. So, kaya naglagay po kami ng food truck para may mainit naman. Nandun may nakapila na. Bukod pa ron, meron tayong cash assistance. Dahil ang bawat pamilya ay iba-iba ang pangangailangan. Kaya hindi naman basta ito lang ang ating ibibigay. Siguro yung mga gamot ninyo, yung mga bibili nyo baby na pagkain ng bata, lahat yan, hindi lahat ng pamilya pangangailangan yan. Kaya magbibigay kami ng cash assistance. Nandiyan po, yung pumipila po dyan, yan po binibigyan tig sa 10,000 para may cash, may pera na magamit para sa inyong pangangailangan. Kaya huwag kayo pong mag-alala, hindi kayo basta't may iwanan na lang kahit na nakadaan na yung bagyo,
ay nandito pa rin ang inyong pamahalaan. Hindi po kami aalis dito hanggang lahat ng evacuees, lahat ng ating mga tinamaan ng bagyo ay nakatayo na, nakaahon na. At yan po ang aming hangarin ay laging makapagserbisyo pagka lalo na gantong panahon ng bagyo ay kailangan po natin talagang tulungan. Meron pa tayo ito, pang wifi ito, ibibigay natin po dito. Ito yung Starlink na sa satellite para meron tayong telepono, meron tayong email, magagamit po natin ang mga telephone natin. Kaya yan po ay tuloy-tuloy naman po ang ating ginagawa at kagaya ng aking nabanggit, huwag po kayong mag-alala. At andito po kami at kung ano yung pangangailangan nyo, pagkain, gamot, cash, kung ano man, ay nandito po tayo para tulungan kayo. Kaya konting tiyaga lang po, wala. Ang mahirap dito, wala talaga tayo magawa sa panahon. At kung babagyo, kahit na anong gawin natin. Ang maaari lang natin gawin ay paghandaan, makapag-evacuate. Mukha naman nagawa natin, naka-preemptive evacuation ng probinsya. Pero medyo minalas ang Masbate. Dahil pagpasok ng Opong sa pool, talagang tinamaan ang pinakamalakas na tama. Meron siyempre yung ibang probinsya, Romblon, marami, may tama din sila. Pero hindi kagaya dito sa naranasan ninyo dito sa Masbate. Kaya dito po kami nauna at tinitiyak po namin na lahat po kayo ay suportado ng mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Kaya wag po kayong magdadalawang isip. Kung meron kayong pangangailangan, sabihin po ninyo sa sino man na ahensya, sa DSWD, siyempre sa provincial government, sa municipal government, lahat po ay pwede, sa city government, lahat po ay wag po kayong magdadalawang isip. Pag may pangangailangan nyo, kung maibigay namin, gagawin namin, ibibigay po namin sa inyo. Kaya konting tiyaga na lang, konting dasal, ay makakabalik din po tayo at nandito po kami sa likod ninyo. Maraming salamat po at good luck po sa inyo lahat. The earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very, very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang opisyal ng pamahalaan upang agad magtungo sa lalawigan ng Cebu para alamin at tugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon sa Pangulo, ina-assess na nila ang lawak ng pinsalang idinulot ng lindol. Sa opisyal na pahayag ni PBBM, nasa mga apektadong lugar na anya ang mga kalihim para magbigay ng tulong at suriin ang pinsala mula sa lindol at aftershock. Tinitiyak niya ng DPWH ang kaligtasan ng mga kalsada at tulay. Kumikilos na rin ang Energy Department para maibalik ang supply ng kuryente. Nagpadala na ang DOH ng karagdagan tauhan sa mga ospital at ang DSWD niya ay naghahatid na ng pagkain at iba pang tulong. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa panunumpa sa tungkulin ng mga bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines, inaasahan ng Pangulo ang tulong ng AFP sa panahong ito na sunod-sunod ang kalamidad. I think the situation that we just came from in Masbate and that we are going to go to now in Cebu will highlight that the importance of the work that you do beyond what you would call combat operations. Nakikiramay naman si Pangulong Marcos sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at hiling rin niya ang kaligtasan ng mga nasugatan at lahat ng naapektuhan ng lindol. Maging si Vice President Sara Duterte ay nagpahatid na rin ng pakikidalamhati para sa mga naulila ng lindol sa Cebu. Tiniyak rin ng tanggapan ni VP Sara ang paghahatid ng tulong para sa mga Cebuano na biktima ng kalamidad. Hinimok naman ng Department of Budget and Management ang mga ahensya
na gamitin ang calamity funds para sa mas mabilis na pagtugon at rehabilitasyon kasunod ng lindol sa Cebu. Ayon sa DBM, aabot sa mahigit 8 billion pesos ang pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Nakalaan nito para suportahan ang emergency relief at rehabilitasyon sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Kanina, nasa Masbate rin si Pangulong Marcos para magbigay ng tulong sa mga residente at local government units na naapektuhan naman ng nagdaang bagyong Opong. Inatasan na rin ng Pangulo ang Budget Department na maglabas ng 100 million pesos para sa rehabilitasyon sa lugar. Tiniyak ng Pangulo ang patuloy na tulong ng gobyerno sa naapektuhan ng bagyo. Huwag kayo mag-alala, patuloy po ang suporta ng pamahalaan hanggat nangangailangan kayo. Kahit na matagalan tayo ng konti dahil hindi pa nyo naaayos ang inyong mga tahanan, nakasupport na kami. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live a life of